magulang nila nasa abroad. Ako isa ka doon, ako doon. Nasa abroad ako noon, nalulong ng bisyo. Ang aking alam, ang sakit yun. BBM, nasaan? Mamatay na kami sa layo. Mamatay na kami. Ano ba nangyari sa flood control, ma'am? Binursa, nitang paluslos. Napanood nyo yung hearing, anong nakikita mo doon? Ang nakikita ko doon, wala. Puro scripted. May binabasa silang lahat. Iisa ang binabasa nila. Walang hiya sila. Ipinaplas pa nila sa monitor. Puri parehas naman sila binabasa. Tama ba yun? Ano magulere? Ito na si Barbers. May scripted sila. Tapos, pumasok si Trililing. Ano niya si Trililing? Idinidiin niya si Tatay Digong. Pero yung investigasyon ay noon pa na wala naman lumalabas na katotohanan. Puro na lang Tatay Digong. Puro na lang BP Sara. Kagaya yung fans ni BP Sara ng UBP. Gusto pa nilang tapyasan. Si BP Sara, makikita mo kasama ng mga vloggers, DDS vloggers, pumupunta kung saan, Laguna, Cavite. Pero ang mga nasa gobyerno, nasaan? Ang ibinibigay yung mga ano sa mga tao, kagaya yung ibinigay na bahay ng mga nabahaan. Tama ba yung bahay ba yun? Bahay nilang ng aso. Kaya wala na, kawawa na po ang taong bayan. Lalong-lalo na po yung mga kabataan. Ang dami po, makikita mong lantaran dyan na sumisinghot. Araw-araw sa amin, may nahuhuling mga kabataan pero hindi kinukulong. Sino may hawak sa kanila? Bakit hindi sila ikinukulong? Makikita mo sa kanto-kanto, nandoon ang nagsisinghot. Ngayon lang, itong gobyerno ito na nagkaganon ng lugar natin. Sa totoo lang, hindi na maganda talaga, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya nandito kami lumalaban para maibalik si tatay. Dahil sa mga kabataan, nasisira ang buhay. May anak din ako, nagkaganyan. Pero nararamdaman ko masakit. Hanggang ngayon, dinadala ko pag nakakakita ako ng mga kabataan na lululong. Lalo ang mga magulang nila nasa abroad. Ako isa ka doon, ako doon. Nasa abroad ako noon, nalulong ng bisyo. Ang aking alam, ang sakit yun. Pinabayaan ng asawa ko. Pinabayaan niya tuloy. Hindi sila nakapag-aaral. Kaya sabi ko, ang sakit. Kaya sinusuportahan namin ang war on drug, ang ano ni Tatay Digong. Kaya wala. Ngayon, puro drug addict, puro ngiwi. Makikita mo doon, nag-i-speds, nakangiwi-ngiwi na ganyan. Sa totoo lang, hindi lang ninyong maitago yan kasi nagkaroon ako ng anak na pag nagsalita ang ngiwi-ngiwi. Totoo yan. Yan ang ano nang nag-a-addict talaga. Nakatahirap-hirap kami. Ibininta lahat ng gamit. Ibininta lahat. Kahit kaldero na kabibili mo, ibibenta. Mga gamit, mga alahas na napag-ipunin, ibibenta. Ang hirap. Kaya sana itong pagtuunan nila. Yung mga drugs, kailangan huminto yan. Kaya lang, hindi yan ihinto. Kasi nasa taas ang humahawak sa mga drug lord. Makikita yan. Hindi kayo makapagsinungaling. Kasi lahat ng balita pare-parehas. Kaya ang mga drugs nasa taas ng patataas na tao. Kaya sana yan ang panawagan namin. Na sana Apo BBM na ako dahil sa panawagan ko. Yan sana ang kawawang mga kabataan
ng bayan. Pero hindi. Pag-asa ng mga drug lord, pag-asa sila para makabenta sila sa totoo lang. Yan ang katotohanan. Diba? Totoo yan. Hindi pag-asa ng bayan na umunlad ng bayan. Hindi. Pag-asa ng bayan para maging yumaman ng mga drug lord, mga protector. Yan ang yayaman, hindi taong bayan. Okay lang, okay lang. Okay lang. Okay lang, no problem. Kagaya kanina, dumating kami dito sa harap ng EDSA Shrine. May nakausap kaming tao doon. Sobra ang panglalait niya sa amin. Yan ba yun? Yung ba yun nasa likodan mo? Hindi yan, yung isa. Yung isa pa. Akala namin pare. Kalbo din. Hindi kalbo. May ano. Akala namin. Sobrang pinanglait niya sa amin. Nakita niya yung dala namin, mga pagkain naming mga sandwich, nakalagay lang sa box ng Kopiko. Sasabihin niya sa akin, yan lang ang ibinigay ni Duterte. Kopiko, yan lang ang pagkain na galing kay Duterte. Ang dami-daming pera ni Duterte. Sabi niya gano'n. Siya ang nagnakaw ng PhilHealth. Paano niya ninakaw ang pera ng PhilHealth? Si Virus, si Tambaluslos. Sila ang nagnakaw ng PhilHealth. Membro ako ng PhilHealth. Pero nung na-hospital ako, 5,000 binigay. Magkano ang bill ko sa hospital? Pero hindi na kami ngayon, hindi na kami magbabayad ng PhilHealth. Wala, kinukurakot lang nila. Pati tax ng bahay, nagtatax kami sa mga lupa, mga tindahan. Benta mo lang na gulay doon na nakalabag sa sako, na kukuhanan pa ng tax. Tapos, nanakawin lang ninyo. Imbes na may tulong ninyo sa mga tao, sa mga taong bayan naghihirap, pero walang ayuda. Puro ayuda. Ang inaayadahan nila yung makamag-anak lang nila. Hindi naman yung mga mananahirap talaga. Ang Metro Manila ang binagyo, nag-ayuda sa Mindanao. Ano ba yan? Kaya, Ano po ma'am, ang inyo pong masasabi na sabi po ni Bongbong Marcos, wala na daw pondo para sa calamity. Para sa mga naapektado ng mga bagyo. paano ang pundo? Ayuda. Napapunta sa ayuda. Napapunta sa bulsa. Napapunta sa travel. Napapunta kung saan-saan pero hindi napunta sa mga taong bayan. Yun ang nangyari sa mga pero nakapagbenta pa sila ng gold. Yes. Nasaan napapunta yun? Oh, sana inano nila sa mga nasaan yung flood control. Lahat ng sa bansa natin binabaha na. Tapos sasabihin niya kasalanan ng hangin.